Okay, good morning. Ngayon ay November 8. So, pasensya na may video ako sa kapitbahay. Pero ito ngayon ang ginawa natin last time. Nag-transfer tayo. So, kung mapansin nyo, meron 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ito yung pinakahuli. Tinransfer lang natin to kahapon. Tapos yung iba ay 2 days ago. So, ang nangyari kasi, nung tinanim ko, may tinanim lang akong 5. Pero nakita ko kasi na meron pang mga seedlings na okay naman yung size kahit papaano. Although maliit, kumpara sa, ayan, nakikita nyo to, ayan. Magkaedad lang siya nito. So, ang laki ng difference, 'di ba? Ito yung issue na nabanggit ko sa inyo na kung saan, based on my experience, ito yung mga coco peat, itong mga maliliit, ito yung coco peat na ibinabad ko sa calcium nitrate, piniga, tapos ginamit ko agad dito sa seedlings. Yung mga magaganda naman ang tubo, ito yung mga seedlings or mga coco peat na ibinabad ko sa calcium nitrate, piniga, nilagay dun sa mga net cups nila, then hanggang matuyo. So natuyo na sila bago ko sila nilagyan ulit ng seedling. So sabay-sabay sila ng seeding. Ang problema lang, yung isa nanggaling sa pagkakatuyo ng coco peat, tapos yung isa ay hindi nanggaling sa ganong proseso. So palagay ko lang ay masyadong mataas yung concentration ng calcium nitrate, kaya medyo nahirapan silang tumubo. Makikita mo rin yung sa ugat nila, parang ayaw nila mismong tumusok dun sa coco peat. So magkakaedad sila pero ang laki ng difference sa size, pero nasasayangan naman ako kung hindi ko sila gagamitin kasi kahit papano tumubo na sila eh. Baka ito na yung time nila sa outdoor para makabawi. So titingnan natin kung ano magiging result sa yun. Makita nyo, laki ng difference dito. So yan, tingnan nyo yan ha. So ito, mamaya pala harvesting ko to 4 na pinatubo natin sa lupa. So ito yung mga kasabay nila. Ayan, no? Diyan pa lang kita mo na laki na ng difference eh. So nung transfer ko ito, 12 days old. Yung ito naman, yung mga maliliit, may dalawa tayong Kratky box na maliliit. Tinransfer natin sila 13 days old na. Kasi nga, wala na talaga akong plano talagang i-transfer sila, pero nasasayangan kasi ako sa seedlings. Ayun, no? Medyo okay pa naman eh. At sa totoo lang, parang medyo nag-improve in terms of color nung dahon nila. Kasi medyo madilaw sila nung nakaraan. Ito, goods to. So, meron tayong Olmeti, meron tayong Rainy. So, palagay ko yung Rainy, harvest ko ng 35 days yan. Then, meron tayong Scamander. Alam ko, Scamander, dilagay ko dun sa taas. Eh. Pero yun, ganyan no, Scamander. Yung aso ko nga pala. So, ito na yung next na i-harvest natin, pero ang target niyan sa mga November 24, November 25 pa. Pero ito yan, ano ba ngayon? November 8. So November 8 ngayon. So magta 30 days old pa lang naman sila. By November 10, 30 days old na yata sila. So yan yung laki nila. Makita nyo to, sobrang liliit kasi nga yan yung mga namukbang ng ibon. So, masaya naman ako sa nakaraang ilang araw. Parang hindi ko napansin na may mga ibon akong nadadatnan dito. Siguro, yung mga, kasi may mga tinakpan din tayo, lalo na doon, may tinakpan ulit ako. Yun yung recent nandun eh. So, baka doon na rin sila pumapasok at napigilan natin sila doon. Pero kung yan, nakita nyo, after ko mag-transfer na, nilagyan ko ng net. Hindi naman siya talaga yung fully closed. Pero parang sana magets naman ng ibon na ayaw kung silang pumunta dyan sa part na yan. So ayan, may net din. Pero itong dalawa, itong palang tatlo, walang net. Kasi wala na akong net eh. Yan. So yan, yung mga nangyari sa ibang mga banderitas natin ngayon. Pero yan, okay naman. Every 2 weeks pa rin ang seeding natin. So mamaya magtatanim ulit ako dahil Friday ngayon. Usually Friday talaga ako nagtatanim every 2 weeks. So mapansin nyo, hindi ko sure kung nabanggit ko na to sa previous video, pero in-adjust natin yung setup natin na from nandito, inurong natin doon kasi nga, yung sun pot natin is nandito na sa likod ng polycarbonate natin. So sayang talaga. Mamaya hanggang hapon yan, ang possible lang na makatanggap ng mga sufficient na
naliwanag talaga is yung pinaka malapit doon sa gilid. Sumunod ito, tapos ito medyo malabo na. Palagay ko magiging maliit yung tubo dito. Also, nag-experiment ulit tayo ng Kiss and Nutri-Hydro. So ito, apat na to. Itong apat, Kiss solution. Yung isa doon, Nutri-Hydro. Ito, Kiss solution, itong mga maliliit yung tubo. At saka yung isa doon ay Nutri-Hydro. So at least, maging maganda yung comparison natin. Pero to be honest, yung mga nasa Nutri-Hydro na doon, maganda yung sikat ng araw dyan sa location nila. So, well, pero tingnan natin. Lumalabas din ngayon, less than a month. Kung titingnan ko, to parang hindi naman masyadong na-damage ng ibon. Pero kung i-compare ko dito sa Nutri-Hydro natin, panalo si Nutri-Hydro Although in terms of EC, ito nasa 1.7, ito nasa 1.5, kung hindi ako nagkakamali. Pero in terms of dosage, halos parehas lang sila. Per Kratky box, nasa 90 ml yung nilalagay ko na solution ng A and B. So ito pa yung mga sobra natin. So may bago na naman tayong setup dito. Bala ko kasi magtanim ng maraming kangkong para marami rin akong option na magulay. Kasi ito yung kala ko dati hindi na lalaki. Lumaki naman, nakahabol. Pero ang nutrient solution na gamit nila dito is yung galing sa mga excess natin. Ayan, ito excess pa rin to. Ng ating lettuce. Ayan. So sa nakikita ko, kung maisi-set up ko sila ng ganon. So ito dito pa lang, 12 na. So, pwedeng ito, ano ba ito? 1, 2, 3, 4. Oh, 12. Tapos meron pa tayong dalawa doon, 14. So, 14 na tayo. Ito, 15. Tapos meron pa naman tayong mga box dito. Pero alam ko 16 lang yung box ko or 20. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, meron pa palang isang nakasingit doon. So may 19 ako pero alam ko 20. Hindi ko sure, hanapin ko na lang, baka nasa baba. Pero yon, so sa count ko ngayon, meron tayong 19 styro boxes na pwede nating itaniman dito siguro. Tsaka isa pa ng plano ko, ayan, makita nyo, ang ganda ng kangkong natin. So hopefully magtuloy-tuloy sila. And ito naman yung tanglad natin. Goods pa rin naman. Dami natin. So may plano ako dun sa mga excess naman ako kupit. Kasi parang gagawin ko ngayon, hindi ko na isasama ulit yung ugat. Kasi nga, para hindi na rin tayo magdagdag ng kalat in terms of net cups. Hindi naman talaga net cups. Ito yung mga cups na ganito. Ito yung sa tray net cups. Kumbaga. Para hindi na makadagdag sa i-reuse na lang natin. Then ito, yung mga coco peat, ipunin ko. Bala kong i-sterilize na lang. Tapos, gamitin natin as dito. Cucumber. Dito sa cucumber natin, ang dinidilig natin dito is yung pinagamitan din ng lettuce. Sa ngayon kasi, sa palagay ko nasa learning stage pa rin talaga ako ng pagtatanim ng cucumber. Pero natutuwa din ako sa pag-aalaga sa kanila. So ito yung Sengel variety natin. At ito naman is yung Jackson 27. So yung Jackson 27, ito yung nakatanim ngayon sa coco peat. Diyan din natin tinanim natin yung dating Sengel variety natin. Pero ito naman bagong taniman kasi yung last na taniman natin ay nagkaroon ng root issue. So palagay ko baka kaganon agad sila, kaya gumamit muna tayo ng panibagong soil. So sa soil siya nakatusok. So dalawa. So sooner or later baka magdagdag pa tayo dito. Parang ang plano ko kasi magtanim ulit ako ng dalawa ngayon. Parang every month magdadagdag ako. Hindi ko lang sure kung aabot ba siya. Then sa mga nabasa ko parang aabot siya mga more than 10 meters ba to? Inimagine ko, ito palang paangat na to, mga 3 meters lang to eh. Ba? 3 meters. Mga 3 meters lang to eh. Yan. Kaya hindi ko lang kung paano ko sila pagsisiksikan, pero tingnan natin kung ano magagawa natin. It's gonna be fun.
And bala ko maglagay ng alambre dito para may extension naman sila papunta doon. Doon ko na lang sila papagapangin kaysa dito pa loob. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. And susunod, bibili tayo ng parang nylon ba yon? Kasi ito, nagiging brittle na to pag tagal-tagal. So yan yung last na paggamit natin sa kanya. Then magna-nylon na tayo next time. So yun, learning pa rin talaga ako in terms of growing. Dito sa cucumber. Kahit dito naman sa natin, sa lettuce natin, learning pa rin ako. Marami bang pwedeng matutunan. And syempre, itong Kratky is yung easiest setup pala ngayon sa hydroponics na pwede ko matutunan or inaaral ko. Then, later on, gagawa tayo ng ating NFT. Siguro semi-NFT. No? Yun nga pala yun. No? Wala pa kasi akong budget dun sa styro. Ang styro kong gustong gamitin is yung ganito. Ito. Itong ganito. Ito, prototype ko to nung parang pagtataniman ko ng seedling sana sa outdoor. Pero hindi pa natutuloy eh. Pero ito na yung prototype. Lagyan ko na siguro ng plastic lining dyan. Pero pwede. Pero ganitong itong ang gusto kong gamitin para pampatong dito. Kasi half lang to eh. Sa half. Ito may mga butas. Marireuse pa rin natin to. Lalagyan natin lang siya ng plastic lining. Tapos ang plano natin is lagyan natin styro dito. Parang nakabox siya. Yan, styro. Tapos dito sa taas. Then yun, dadaloy dito yung tubig. Siguro medyo mas mataas yan. Mga semi-NFT, mga half nito. Tapos nakababad dyan yung natin, yung tanim natin. Kaya medyo may level yung tubig. Para in case mawalan ng kuryente, hindi naman tayo masyado nag-aalala na hindi ba siya madidiligan or kung ano man kasi pag wala ng kuryente. Ayun. So ngayon, nasa drawing board pa lang yan at hindi pa natin nagagawa. Pasensya na. Wala pa tayong budget. Okay. Ano pa ba? Ay, may mga tapal-tapal ako dyan. Sa palagay ko yung huli kong tinapalan dito, dyan yung huli nilang dinadaanan eh. Kaya goods na siguro. Pero meron pa doon, may problema pa ako doon. Mga daanan ng mga ibon. Yan. So ito pala yung kangkong ko na parang 8 yan, 8 buto kada holes. Ano to 32 holes tas times 8 seeds yan. Pero hindi naman lahat kasi magge-germinate talaga. Ang ginamit kong medium dyan ay foam. Kasi nakababad pa yung kokopit ko nung time na ginawa ko tong idea na to. Nag-work naman siya. Yan, nandyan siya. After 3 days yata sa baba, naka humidity dome, yan, nakatakip lang. Kaso nakita ko nag-start mag-germinate, yan, tinuloy na natin dito sa rooftop. So medyo lunod, lalo na yung mga hindi nag-germinate, malulunod na talaga yan. So ayan. Ito pala yung, hindi ko sure kung nakikita nyo. Ito nakikita nyo ba to? Ay, sorry. Ito, nakita mo tong brown na to. Ito. Ugat yan eh. Ugat yan na brown. Ugat yan. So, parang yun. Ito. Angat natin konti. Yan. Nakita nyo, ugat yan. Ganyan yung ugat na parang ayaw niyang tumusok doon sa kokopit. Yan. Sorry ah. Yan. Parang ayaw niyang kumapit doon sa kokopit. Kasi, pag makita mo yung sa ibang nag-germinate, talagang diretso lang siya sa kokopit. Tapos yun, makita mo yung diretso siyang ugat, tapos fluffy, yun may mga root hairs. Yan. Dito, wala. Kasi, siguro nga, masyado kasi inagaan yung paggamit ng kokopit, hindi ko man lang pinatuyo. Kaya ganun nangyari. So, ito yung mga excess natin. Wala na kasi akong balak talaga sa kanilang palakihin pa or kung ano man. Kaya nilagay ko sila dito. So yan, nilagay na ng takip. So nagagamit pa rin natin tong ibang mga materials natin dito hanggat maaari. Tapos ito yung mga pinagtabasan galing doon, yun sa mga tube. Nilagyan ko kasi yun ng insulation dati. So yan, ginamit ko siya dyan as takip. Kasi ano to? Ano pa to? Yun, taniman. Ay sorry. Yun, taniman pa. Wala pa akong tatanim eh. Bala ko kangkong. Yan, parang ito maging kangkong nation.
Meron pa akong naubos ko na kasi isang pakete niyan. Parang magkano ba yan? 60, 70? Isang pakete niyan. Mga 200 to 306 daw. So, ito yung una natin nasa Coco Pit. Kung okay naman siya dito sa foam, bilang magiging medium niya, foam na lang ako. So, may another experiment naman tayo sa indoor nursery natin wherein gagamit tayo ng Coco Pit na ibinabad natin sa calcium nitrate ng more than 5 days. So, sabihin mo ng 1 week. Tapos, piniga, tapos nilagay sa seed, dun sa net cups natin, sa cups natin, then pinatuyo natin. Tapos, meron pa akong isang set naman kung saan yung mga Coco Pit na yun ay binabad ko lang ng mga nasa 3 days or less lang sa calcium nitrate, piniga, pero pinatuyo pa rin natin. Kasi ang unang understanding ko dito, hindi ko kasi siya pinatuyo. So, ang pinoprove naman natin ngayon sa bagong senaryo natin ay gano'n ba talaga dapat katagal ibinababad sa calcium nitrate yung sterilized Coco Pit. Diba? So, kung mapababa kasi natin yung number of days nun, then it's better in terms of production. Ganun talaga yung mangyayari nun. Kaya yun din yung gusto kong i-prove. Yun ba lang ipoprove natin yan. So, sana ma-prove natin para instead na 5 days ako magbabad, mga 2-3 days lang, o sabi mo ng 3 days, then magkaroon tayo experiment na 2 days lang natin. Para 2 days kasi yung napanood ko. Pero kasi hindi sinabi doon, ang ano kasi doon, ginamit niya kaagad. Tapos yung isa pang pwede natin gawin ay yung tawag dito. In terms of calcium nitrate ratio ng tubig. Kasi ang ginagamit ko ngayon, 5 grams of calcium nitrate equal to 1 liter of water. So, bala ko, pababayin nyo ng 3 grams. So, ipoprove ko pa yon kung possible ba yung mga ganong scenarios. Yan. Yan lang. So, marami. Pero it takes time. Kasi kailangan mong i-test muna. Then, hindi naman ibig sabihin na maging ganun agad yung result. Gagawin mo na agad yun. Gagawin natin siya gradually. Hindi laging ganun. So, stick muna tayo dun sa proven muna natin na mga 5 days na naibabad. Tapos, patuyuin. Then, pag na-prove natin yung 3 days, magdadagdag tayo na mas maraming ganung setup. Then, pag ma-prove natin na okay din talaga yon, erase na natin yung 5 days, 3 days na lang yung gagamitin natin basta mapapatuyo. Then, move tayo dun sa bababaan natin yung concentration ng calcium nitrate. Then, baka dun sa time na yon pwede natin siyang gamitin kahit hindi pa natin siya pinapatuyo. Nagigets niya ba ako? Parang ganun yung magiging flow ng ginagawa ko. So, it would take time. Kasi every 2 weeks ako nagtatanim, kaya matatagalan. So, pakita ko lang sa inyo iba nating tanim. So, buhay pa rin yung mga legendary na ating basils dyan. Meron tayong Thai basil, sweet and Thai basil. Ang wala na lang talaga ako ngayon buhay na basil is yung lemon. Pero meron pa akong buto eh. So, baka magtanim tayo. So, ito naman yung mulberry natin. Ito, mulberry natin. Ito, tanglad. Ito pala na-prune ko na. So ito, tumangkad na kasi siya, matangkad. So, para maging tawag dito? Mas maging bushy ang inyong basil, i-cut nyo siya. So, ito yan, naggawa na siya ng panibago. So, lalaki yan, lalaki. So, pag tumasa naman siya ganito, ikakat ko ulit, banda dito naman, banda dito. Tapos, sasanga na naman siya. So, habang lumalaki siya, mas nagiging bushy siya. Maganda siya siguro tingnan. Yun ang hindi ko nagawa dati. So, gagawin natin siya ngayon. So, it takes time din. So, sabi nila nakakain daw to. Ito ornamental ng nanay ko to eh. Nakakain ba to? Sabi nakakain daw eh. Parang gabi. Gabi naman tsura niya, pero ornamental siya. Ayan. Tapos ito yung mga tanglad natin. Ginawa ko lang pantakip kasi dito pumapasok yung ibon. Dati kasi nakalaylayan yung mga ito to. Tawag dito. Kulambo natin dun sa labas. Ang ginawa ko, pinasok ko, tas parang ginawa ko na siyang, sinil ko na siya dyan.
Yan. So ito, nag-trim-trim din tayo nito. So meron akong parang flower base dun sa baba, which is mga basil yung nakalagay. Tapos nga pala, meron nasa baba pala. Nakalimutan ko anong tanim yun. Pag naalala ko na lang. So ito na yung mga damong Maria. Yan, ang tumubo. Stem lang yan, stem cuttings. Yan. Ganda. Ito basil. Puputulan din natin yan para maging bushy siya, katulad nito. Ito iba, ito naputulan na natin to eh. Sorry. Nakikita nyo ba? Sorry ah. Yan. Ito rin. Pwede na tayo mag-cut nyan dito. Kung pwede nyo sagad dito, pero kung gusto nyo medyo mataas ang konti, dito naman, dito nyo i-cut. Yan. Pwede yan. Magiging bushy yan. Yan. Ito, mga tanglad. Meron pa pala akong isang natitira ditong ito. Mustasa. Ito malamang lalaki na to. At least meron natira, di ba? Hindi ko sure kung nakita nyo yung scamander doon, pero alam ko nandun yung scamander. Ito yan. Yan, no, trihydro. Yung easy 1.7, 6.0. Yan. Hindi ko nga sure, isa rin problema ko, baka hindi na masyadong accurate yung pH meter ko. Pero yun nga, kung since nakasanayan ko na kung ano yung gano'ng karami yung nilalagay ko, gano'n na lang yung ginagawa ko. Aray ko. Ayun. I guess that's it. That's a wrap. So by 25, harvest tayo dito. Actually marami na nakapila. So hindi na ako masyado namang problema sa ganyan. Ang gusto ko talaga i-level up pa yung dami ng production and see if I can sell directly. So ang goal ko sa ngayon is to get direct customers. Bakit? Kasi kung pupunta pa tayo sa mga palengke, although less hassle, mas marami tayong mabebenta. Pero gusto ko kasi magkaroon muna ng connection to direct consumers. Kahit siguro mga 600 to 1,000 lettuce head, tas direct to customer. Maganda kasi magiging profit doon in terms na ilalagay pa natin sa palengke. Pero plano din natin yon. Plano pa lang. Kasi dito pa lang nauubos na eh. 'Di ba? Sa direct consumer. So, konting effort lang naman yon. Then, in-improve ko na lang din yung system kung paano ko siya ibebenta, paano magiging flow. Ayan. Keep improving. Kasi mabagal yung improvement natin eh. Pero it takes time. Ayan. May mga Thai basil pa pala ako doon. So usually mga basil na lang yung nilalagay ko dito sa may lupa. Basil, tanglad kasi hindi sila maarte. Maarte yung gulay ko eh. Hindi niya kaya yung mga microbios dyan. Nasa composition din ng soil kasi yan. Eh dito hindi naman tayo ganun kaganda yung siguro diversification ng microorganisms. Kaya hindi siya ganun ka-adaptable for vegetables. So dito na muna tayo sa Kratky or hydroponics. So yan, pwede, ayan o, makita nyo. Ayan, may liwanag dyan. Nandito na yung araw eh. Ayan o. Ayan, nandito na yung araw. Mamaya, tatakpan na yan. So best way, convert ko pa itong dalawang layer na to polycarbonate. Pero mahal kasi. Siguro gagastos ako ng mga, sabi mo 10 na 4x8. Kung 10 na yon 20,000 ka agad. Nasa 20,000 ka na yun, tas labor. Oo. Medyo masakit, pero ganun talaga. Sooner, pag nakaipon. So yun, medyo mahaba yung ito yung first video natin na medyo mahaba. So hopefully may natutunan naman kayo, may na-share naman ako. And see you next update. Bye-bye!